Ito ang nakakagulat. Tila isang hudyat na umano ang naging pahayag ng senatorial aspirant na si Ping Lacson sa isang panayam para ito'y tuluyang pumala sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas. Question kasi nito ang naging desisyon ng Pangulo na ipamigay at isuko ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Yung gumagana naman anya ang korte sa Pilipinas. Tila isa-isa na ngang nagkakalasad ang mga senatorial candidate ni Bongbong Marcos sa takot na madamay rin sila sa galit ng taong bayan dahil nga sa ginawa nilang pagtatraitor sa dating Pangulong Duterte at tila pagsusuko sa ating soberanya sa kamay ng ICC na matagal nang walang jurisdiksyon sa ating bansa. Samantala, kasado na rin umano ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagpasok ng 20th Congress ngayong taon at tila posibleng mismong kapatid pa nito na si Senador Amy Marcos ang maghait ng impeachment laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung ito ba ay malaking problema ni Marcos o good news para sa ating lahat. Nako! Okay, sige, pag-usapan natin ito. Inihag ngayon ng senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isang pang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nako, good news yan, good news. O sige, taas ang kamay. O taas ang kamay ng mga natutuwa sa balitang to dahil meron. Yan na, idiin natin. Meron ng grupo naghahanda ng impeachment ni Bongbong. O, yan ang sinasabi ko sa inyo back to you. A dose of your own medicine. Whatever you sow, you will reap. O, anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Sa salitang karma. O, may naghahanda na ng impeachment kay Bongbong. Sige, ilagay nyo sa comment section. Taas ang kamay ng natutuwa sa balitang ito. May naghahanda na ng impeachment kay Bongbong Marcos. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ng Pangulo sa puwesto. Si Almar Forzuela. Ayusin mo yan, MJ Mondihar. O, ito si idol natin, kasamaan natin sa SMNI. O, ayusin mo yan. Paano, anong ibig sabihin na magiging broker, papalit si Amy? Pero alam mo ako sa totoo lang mas gusto ko si Amy kesa kay Bongbong. Kasi ito si Amy may paninindigan. Medyo mangga nga lang. Alam natin niya, mangga Hindi ko sinasabing iboto nyo. Ako hindi ko iboboto si Amy. No? Pero kung between BBM lang at saka si Amy, si BBM wala talagang paninindigan to. Oo. At least si Amy tumatanaw pa ng utang na loob. O sige, paano yan? Paki-explain. Well, sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman mahirap. Talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang. That is very important, okay? Kailangan natin kung gusto talaga natin yung talagang malawakang pagbabago, yung sinasabi niyang radikal na pagbabago, hindi po ito makukuha dun sa para iboto mo yung mga datihang si Lacson, Tito Soto, Bong Revilla. I mean, sa totoo lang, nabago ba ang buhay nyo nung naupo sila? Kung nabago ang buhay ng bansang Pilipinas, tumaas ang ating ekonomiya nung panahon na sila ay nakaupong senador, iboto nyo. Pero kung wala, bakit nyo iboboto sila? Dahil may pangalan? Dahil dati ng senador? Kung display lang doon, katulad ni Pacquiao, pambira naman. Gusto natin ng radikal? Radikal na pagbabago? Straight PDP. Ay, ngayon lang mangyayari sa Pilipinas yan. At napaka-importante niyan na dapat manalo talaga yan. Pagpapalit ng gobyerno, binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case. Kasi yung impeachment ni Marcos, sa totoo lang, mas marami siyang impeachable offense. Ang dami po. Doon na lang sa vice cam na pinarmahan niya, sabit siya doon. Doon sa kidnapping, na wala siyang, sinasabi niya, hindi sila nakialam. Nako!
Eh, kidnapping yun. Anong klase kang presidente kung hindi ka man nakialam? Bakit napadala doon si PRRD? Di ba? Yun na lang, impeachable yan. Ba't hinayaan mong kapwa mo Pilipino kidnapin? Oh? Tapos inutusan ng pulis? Sino maniwalang loko-loko? Na wala kang utos doon. Gumalaw si Torre nang wala kang alam? Ano siya, presidente? Marami pong problema to si yung hindi lang yan, the fact na ayaw niya magpa-drug test. Malaking problema yan, no? So, antay-antay natin. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mababatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol Balikan natin. Kaya napaka-importante. Ulitin ko, napaka-importante itong susunod na eleksyon. Hindi lang po iboto nyo straight yung 10 kandidato ng senator, ng Team Suka, ng Team Duterte, ng PDP. Hindi lang po yung 10 na yon. Pati mga congressman, kung gusto nyo na ma-impeach si Marcos, palakasin po natin ang Kongreso, ang lower house. Lahat po ng sa tingin ninyo, kakampi ni Tambaluslos, nakaasa sa ayuda, pumirma sa impeachment ni BP Sara, lahat ng kayang bilhin ng ayuda, huwag niyong iboto dyan sa distrito nyo. Hindi lang senador. Pag lumakas ang Kongreso, sa 20th Congress, patapos na tong 19 na to, may epal na nga lang yung mga, tapos na nga yan eh. Officially, hindi pa tapos, pero adjourn na sila. No? Yung mga yan, mapapaltan kung boboto po tayo ng maayos. Isipin ninyo, kung mapalakas, kung kayo ay galit na sa gobyernong ito dahil kayo ay gutom na, yung pinangako nila walang natutupad, puro lip service, puro salita, puro pagtatanggol dito, puro pagtatanggol dyan, pero ang pera nakukurakot at kung sa tingin ninyo wala na silang inaasikaso kung hindi gipitin ng Duterte, pagkakataon nyo na po, dyan sa distrito nyo ang iboto nyo, tanong nyo, sino ba dito sa mga congressman na ito ang sumusuporta kay Tambaluslos? Pag may ayuda yan, pag nangampanya sa lugar ninyo, may ayuda, Tambaluslos yan. Asahan nyo, Tambaluslos yan. Pag dumating dyan ang ayuda at ang Marcos o dumating dyan ang alyansa, Tambaluslos yan. Huwag nyo iboto. Itanong nyo, sino yung ayaw sa impeachment ni BP Sara na congressman o congresswoman? Yun po ang iboto ninyo. Dahil yan po ang susi. Pwede na magsampa ngayon ng impeachment, mababaliktad ang panahon. Instead na si BP Sara uusad ang kanyang impeachment dahil sa sobrang lakas ng lower house, baka mauna pa ang impeachment ni Marcos. Kung lahat ng iboboto natin sa distrito nyo na congressman may paninindigan, tumatayo para sa Duterte. Kaya importante yan. Kung sawa na kayo sa gobyernong ito, ganti po kayo sa boto upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan. Kung sino talaga gusto nilang mamuno. Ayan. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun. Parang may pinapaano to si may pinaparangan to si Gonzales. Alam nyo, may punto siya, no? O, baka ito sinasabi niya, baka pwede na nating palitan ng gobyerno ngayon na at ang mag-aaktong broker ay si Amy Marcos. Na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sento niya. Para sa alam mo, sa akin lang hindi ko alam ang legality nito kung posible yan. Napapalitan ni Amy si BBM, no? But in any case, may nakikita na po akong
posibleng hidwaan between dun sa magkapatid. Or dahil sa magkapamilya sila, posibleng ang hidwaan ay between. Posible lang ha. Posible ang hidwaan dyan patungkol kay Amy at kay Lisa. Ano, I feel Amy. Yung tipong kapatid mo, si Marcos, pero hindi mo makausap. Kapatid mo, pero ang daming umaali-aligid. Bumubulong-bulong. 'Di ba? Kasi dapat ang talagang ginawa ni Marcos ay ibangon ang apelyidong Marcos. Binigyan siya ng Diyos na pagkakataon, ibangon yung kasiraan ng Marcos. And yet, ang ginawa niya, lalo niyang sinira nitong si Bongbong ang pangalang Marcos. Kung talagang ito si Amy ay talagang gustong buhayin yung pamilya nila, yung apelyido nila, okay? Ang dapat niyang gawin talaga, i-impeach si Marcos. I-impeach niya si BBM. Kasi alam mo, wala nang tiwala. Including me. Wala na akong tiwala dito kay Amy. Wala na akong tiwala dito kay Marcos. Talagang pamilyang budol-budol sila. So yung kasamaan ng tatay nila, instead na na-recover nila, lalo nilang pinasama. So lahat, sa balat ng lupa ng Pilipinas, ang pagkakakilala sa Marcos, masasama. Naiintindihan po natin. Wala na po silang tsansang makabangon dito. At akong nakikita kong tsansa lang nila makabangon muli at mapalitan ang persepsyon ng taong bayan, si Amy Manindigan. Patalsikin niya yung kapatid niya. Siya mismo ang umano ng impeachment. And then, kung ma-impeach si BBM, halimbawa lang ha, nagtagumpay na impeach si BBM at umupo si BP Sara, doon pwedeng baguhin ni Amy yung trajectory ng pagbulusok, ng pagbaho ng Marcos. Diyan makakabawi si Amy. Napa-impeach niya yung kapatid niya, napaupo si BP Sara, tapos anong gagawin ni Amy? Wala siyang gagawin kung hindi kaliwat kanan na serbisyo. Lahat ng ginawa ng tatay ni BP Sara na si Tatay Digong, gayahin niya. Lahat ng pinangako, ginawa. Lahat ng sakripisyo, ginawa. Mahalin ng Pilipino. Diyan, naniniwala ako, maibabangon ni Amy muli ang pangalan ng Marcos. Bakit? Kailangan ng sakripisyo. Ang Pilipino hindi mo na madadaan sa lip service. Sa salita dito, salita doon. Pero imagine kung napatalsik niya yung si kapatid niya, tapos nagpakita siya ng maganda. Bangon na bangon ng Marcos. Bangon na bangon. Diba? Bakit? Matutuwa sa kanya eh. Kahit sa tingin natin, manggagamit siya, at least napatalsik niya yung kapatid niya. Diba? Through impeachment ha, legal po yun. Hindi po ako inciting na to sedition ha. Impeachment. I'm talking about the legal process na ginawa nyo kay BP Sara. I'm talking about impeachment. I'm talking yung dinidiscuss dito. Na meron na naghahanda para sa impeachment ni Marcos. And big factor dito, susi dito si Amy. Bakit? Walang ibang gumagalaw eh. Lahat duwag, yan ang sinasabi ko. No? So, pwede niyang gawin yun. Una, para maibangon yung pangalan nila. Pangalawa, posibleng may galit na to eh. Sa mga nakapaligid kay BBM. Siguro sa tingin niya, inuuto na yung kapatid. I feel Amy. Inuuto na yung kapatid niya, ginagamit na yung kapatid niya, etc. etc. No? Sinisira na yung pagiging magkapatid nila, yung kanilang posibleng pangarap na ayusin ang pangalang Marcos, di ba? So, bigyan muna natin ng tsansa. We'll see, okay? We'll see. Again, disclaimer, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. Pero wag muna natin awayin. Matutuwa tayong lahat kung sisimulan niya ang impeachment. So, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin na posible ito, bagong harassment kay BP Sara. Sige. I'm supporting yung ganyang panawagan. Mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng definition kung ano ba talaga ito. Pag nagsasalita si Barbers, honestly, ako lang opinion ko ito sa akin lang. Pag nagsalita to si Barbers, duda na ako. Ay, nako. Kayo ba? Pag nagsalita si Barbers, duda kayo? Pag ito nagsalita, it's either tatama sa tatlong nilalang. Una, kay Tatay Digong. Pangalawa, kay BP Sara. Pangatlo, sa mga vloggers. Ewan ko. Sige, kayo. Ano opinion nyo? Pakilagay. Pag nagsalita to, anong nasa isip nyo? Nang sa ganun, hindi tayo
tinatawag na family corporation. Kabilang si Surigao del Norte 2nd Bigla-bigla si Barbers. Bigla-bigla ang mga congressman gustong galawin ang dynasty law. I smell something fishy. Fishy. District Representative Robert Ace Barbers sa mga kongresistang pabor sa pagkakaroon ng batas kontra political dynasty sa bansa. Sa ganitong paraan anya, mas magiging maayos ang definisyon nito at maitatakda ang limitasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ng magkakapamilya o magkakamag-anak. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na access sa oportunidad na makapaglingkod sa publiko ang sinumang mamamayan at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. Gayunman, mag-aapat na dekada na mula ng pagtibayin ng Ito okay. So ang pinag-uusapan dito, dynasty. Meron na pong batas sa atin ngayon na about sa dynasty law. Hindi, ano po ba yung dynasty law? Para doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga magkakamag-anak na nagiging halal ng taong bayan. Kaya lang, may batas man tayo dyan, ay ito po ay hindi pa nadidefine ng specific ano ba ang sakop nitong dynasty law na ito. Okay? Ngayon, ito ang nahahamoy ko dyan. Bigla-bigla na lang issue sa kanila. Bigla-bigla na lang binubuksan. Alam mo, tingnan nyo tong mabuti. Dapat harangin natin to. Ako, against ako sa dynasty law. Pero duda ako rito. Kasi patatamain nila to kay BP Sara. Hindi nila pauupuin. Remember this, inatake na nga nila si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa Netherlands para hindi makapagkampanya dahil ayaw nilang mapaupo ang mga PDP senators. Binigyan ng impeachment si BP Sara. Para sa ganon, ay hindi siya makatakbo muli sa kahit anong posisyon. In short, yung ginagawa nilang yan, in preparation para i-eliminate si BP Sara sa quotient because we all know that BP Sara sooner or later will be the next president in 2028. Sure ako dyan. Unless mamatay. Unless patayin si BP Sara. Pinipigilan ng vloggers. Kaya nga binubusalan na mga vloggers Si Tatay Digong ginalaw, may impeachment. Pero parang hindi. Doon sa tatlong yan, hindi sila nagiging successful. Walang gumagalaw. Talo sila, lumalabas. Kaya eto na naman ang mga pautot nila. Ang gusto nilang gawin, pagdating sa 20th Congress, kalampagin ng Korte Suprema, itong mga congressman natin para gumawa ng batas specifying kung ano ang nakapaloob doon sa dynasty law. At ito, itaga nyo sa bato. Ako'y naniniwala, ipagbabawal dyan na tumakbo ang anak bilang presidente. Kung nakatakbo na ang tatay at naging presidente na, ipagbabawal na yung anak. Ganyan ang kalalabasan yan. So pag nagawa yan sa 20th Congress, okay, yung susunod, after the election, nagawa nila yan. Kahit walang impeachment, hindi na magiging presidente si BP Sara dahil naisabatas nila. Naiintindihan nyo? Tatama yan. Duda na ako. Alam mo naman ang galawan ng House Ano sabi nila? Walang galawang House na hindi alam ni Tamba. At walang galaw si Tamba na hindi alam ni Marcos. Lahat siya magkukuntsaba. Paano ko, Choli? So, ang ibig ba sabihin, ayaw bumaba nila Marcos? Yes. Paano? Hindi ibig mo sabihin, paano si Sandro hindi rin siya makakatakbo bilang bata pa, hindi pa siya talaga makakatakbo bilang presidente. Alam mong gagawin dyan, sa 2028, ang ipaplano nila dyan, si Tamba ang maupo. At habang nire-ready nila si Sandro, sa kanila papalitan ulit yung batas. Ang importante lang, ang importante sa kanila ngayon, etong 2028, hindi makaupo si BP Sara. That's why I keep on reminding you, hindi lang po senators ang importante sa atin. Even yung mga congressman, diyan kasi naikakampanya namin yung mga senator Walang problema, nag-iikot kami sa Pilipinas. Posibleng lumabas pa nga ako ng bansa para ikampanya ang PDP. Walang problema doon. Ang problema yung mga congressman. Distrito yan, kanya-kanyang distrito yan. Kaya sa bahay ninyo, napaka-importante. Huwag niyong iboto yung mga mukhang ayuda. Huwag niyong iboto yung mga mukhang tambaluslos.
Yung mga sip-sip dito, delikado po yan. Pag naipasa nila yan, tapos tayo dyan. Di ba? Eh kung malakas pa sila, maipapasa nila yan. Lahat po ng butas para hindi makaupo si BP Sara, gagawin nila. And that is very dangerous.